May difference ba or adjustments na nangyari working on television as opposed to doing a film together? May nabago? Malaki yung nabago because siguro naman po napanood niyo yung Immortal and talagang kakaiba yung tema. It's goth romance and full of darkness. So, ibang-iba yung environment para sa amin when we were doing Immortal. Tapos, siguro, ang naging link lang doon is, yung nung ginagawa namin yung Immortal, it somehow crossed our minds na, ano kaya, Jill, kung gumawa tayo ng rom-com, no? Ng romantic comedy, na malayong-malayo dito. Siguro, ibang-iba yung magiging, siguro halos ma-alienate siguro tayo dahil sobra kaming nasanay sa mundo ng Immortal at ng Mortal. So yun yung parang naisip namin dati and then biglang, wow, ito ngayon parang bigla na lang tapos na kami and ipapalabas na yung pelikula. So ibang-iba in terms of environment, nuances, pinanggagalingan ng characters, ang layo. Sobrang layo. Angel, I'm sure marami ka may dadagdag. Bukod sinasabi mo na lahat. Yun nga, sa Immortal po kasi, usually kasi may mga fight scenes po kaming ginagawa. So kung di ko kami nagkakagatan, nagkakabit ng contact lens and all. Dito, nakita ko yung side ni John Lloyd nung na hindi ko pa nakikita sa Immortal kasi doon kasi may pagka-intense, dark nga yung pagkaka-describe ni Lloyd. Dito yung pagka-charming, yung mas funny, mas light. And iba yung atake talaga dito sa rom-com. And actually medyo nahirapan kami mag-adjust. Though si Lloyd sanay na sa rom-com. Ako tinuturoan pa ako ni Direk kung paano maging mas natural. Ano? Sexy mo? Dito. Si Lloyd po, pinakita niya po lahat dito. At pinigay niya po lahat. Lahat na po. Ayun. So wala na siyang maitatago sa'yo? Sa akin, wala na po. Wala na. Lloyd, think ko lang yung sinabi mo kanina, no? Well, sabi mo nga, you are in a relationship. Pwede mo bang i-share sa amin or kung ano man yung pwede mong i-share about how you got back to that status after everything that happened? Share? Siguro, yun lang ang may share ko for now with the intention na yun parang ganun, doon ko na siya gustong dalhin sa ganong klase ng pag-aalaga. I'm talking about the relationship. Because yun, siguro ang gandun lang muna or nagkahiwalay and then inayos and then we got back together and yun lang. So okay na kayo ngayon? You're starting parang all over again? Hindi naman all over again because hindi naman natapos completely or na nabasura yung, 'di ba, yung unang part. So kung starting all over again, I don't believe so. Pero okay na kami and papunta sa mas magandang ganun lang. Walang starting all over again. So para may sundot lang doon sa title ng movie, officially kayo na uli? Official noon pang hindi ko alam kung kailan ulit pero hindi lang ngayon. It's been official for quite some time already. Thank you. Okay. Manay, bago mag-proceed sa next question, may question ako sana for the writer and kay Direk Cathy. Kasi nagkaroon kami ng conversation na Direk Cathy during her Bandila guesting na parang I asked her if this has something to do with no strings attached or friends with benefits. Parang inspired ba to ng mga Hollywood movies na yon? And then you said na matagal nyo nang na-conceptualize to. Can you share that to us, Direk? And Miguel, siguro?
Yeah, I think, basta may natapos kami ni Lloydie na bago na naman yung leading lady niya nun eh. So I think, hindi ko ano, parang you changed. So sabi namin, at sino kaya ang next partner ni John Lloyd? Tapos parang isip namin, si Angel, hindi pa. And the concept came up along with the pag-isip ng pangalan ni Angel. So this concept was really meant for Angel John Lloyd. And for the longest time, hindi nagkakapareha sila, hindi nagtutugmaan schedule. That's why it took this long. Tapos eksakto, lumabas naman ang No Strings at ang Friends with Benefits. Tapos sabi namin, ay naku, medyo hawig. Kaya lang, confident naman kami that it is different. Thematically, maybe pareho, kasi it's about unofficial relationships, you know, no strings attached kind of relationships. But this is... You know it's different. It's similar yet different. Pinoy, iba namang humagod talaga ang Pinoy pag love stories at rom-com. So, yun po. Si Miguel, may dadagdag ka doon? Siguro yung ma-offer din namin different is yung Filipino perspective doon. And I guess yung heart, it's different. Yung pinaka-core nung the theme may be the same, pero I think the heart yung what we can offer. How do you think the viewers will respond? Kasi medyo conservative pa yung iba eh. Diba parang yung topic nyo dito is like casual relationships, one-night stands. How do you think the viewers will respond to this movie? Siguro may instant shock, no? May pero kasi it's something na parang it's the elephant in the room eh, 'di ba? Yung relationships na hindi pinag-uusapan, yung tinatago, yung unofficial, 'di ba? Pero I think madaming makaka-relate once they get past yung initial shock na pinag-uusapan. Yun, ma-absorb na nila kaagad. Yes, I think so. If I may add, when we did the research kasi, nagulat ako na actually marami palang gumagawa. Tama. Hindi lang pinag-uusapan, hindi lang inaamin because that's not something you should be, you're proud of, but it's been going around. Shit, ang tanong ko. Parang ako din gusto ko. Gusto mong alin direct? Hindi. Totoo naman. Ayaw na nila. Hinatak na ni Lloyd yung mic. Yun na, nabibigla lang po yan. Maaga pa kasi. I think it's not for anything it's the same boat as No Other Woman, di ba? Yung parang infidelity, na parang hindi na pag-uusapan, pero it's there. So parang feeling ko ganda rin. Kaya I think maganda rin ang kalalabasan ng Unofficially Yours. Manay, sino po yung next question natin? I'm curious about the Martinez sisters. What made you decide to finally join showbiz and what roles are you playing? The first question po, si Direk Cathy po. Kasi po, wala naman po talaga kaming balak mag-artista ever since. Parang guesting, puro lang po DTR or mga interview. Tapos, finally, nung Direk Cathy gave my mom a call na parang, we're doing a movie with John Lloyd, ganyan. Bukod sa Direk Cathy and John Lloyd and Angel yung bida, parang naisip na rin po namin na parang siguro ang tagal na rin ng time na parang tinatanong kami if you want to try showbiz. And wala naman pong masama, naisip po namin na baka nga may na-pass on sa amin na acting genes. So, yun, we gave it a try. Oo na rin po kami. Tapos, gusto rin kasi namin maging proud ng papa at mama namin. Baka sakali may na-pass nga sila sa amin kagalingan. Meron. Tapos, ano po yung... Sagutin mo, yung role po namin dito, sisters po kami ni Kuya Lloydie. Ako po si Joanna, yung pangalawang sister. I play the role of Mateo. Ako po yung bunso sa family. Ako naman po si Lucy. So, ako po yung gitna, obviously. Thank you, ha? Thank you po. Ito ngayon si Glenn. Yes, kay Lloydie sa kay Angel. Paano nyo hinandle yung mga intimate at saka yung mga intimate scenes nyo? Ano yung nakaramdaman nyo before, during, and pagkatapos yung gawin, yung eksena? Before, during, and after. Kumpleto yung proseso niya. Okay. Gusto mo simulan ko sa before? Then, alam mo, kidding aside, talagang nakatulong na si Angel talagang very supportive and very open. And maswerte bilang, para sa isang leading man,
na kagaya ko, na meron kang isang kapareha like Angel na very very much willing and very much eager to come up with the best scenes, no? Wala kang mararamdaman na hey, parang ingatan mo yan, ingatan yung mga, walang ganon. So, malaking bagay yun para sa akin kasi mas nagiging fluid yung motion, mas nagiging fluid yung interaction. So, I guess, I'm just blessed or I got lucky. Ay, sorry. Hindi. I got really lucky kasi, di ba, parang hindi naman lahat ng, di ba, hindi lahat kagaya niya. So, talagang bihira. Limitations. Bihira. It's a rare opportunity and sa akin napunta. So, thank you, Angel. Lucky ka nga. Well, actually, natuwa ako sa sinabi ni Lloydie kasi, to be honest, nung umpisa talaga, alam ni Direk Cathy yan, malaking nervous ko. Kaya lang ayokong iparamdam kay Lloydie. Kasi pag naramdaman niya na kinakabahan ako o nininervyos ako, kakabahan din siya. So, kailangan niya ma-feel na I'm okay. Wala akong iniisip na iba. In character ko, yun yung gusto kong iparamdam sa kanya kasi gusto ko rin siyang alagaan. So, I'm happy na hindi ka nailang. And in all fairness kay Lloydie, inalagaan niya ako. Minsan siya pang yung nagtatakip sa akin, sa mga eksena, very gentleman. Kasi minsan nauna pa yun magtanggal ng... Hoy, hindi! Direk Cathy, yung nagubad! Akala ko nasa Seiko Films kami. Pag-eksena na, direct okay, game. Hindi, ayoko lang kasing syempre artista ka eh. Hindi naman kasi ako sanay sa ganito. So, ayokong maunahan ako ng kaba sa kanang hiya. So, bibigay ko kasi minsan ko lang naman gagawin to. Arte pa ba ako? And ayoko rin akong sigawin. No, tsaka, yung Direk Cathy, di ba? Sinasay, negatibo ko. Tsaka, after a while, you get used to it. Yun nga, sabi ko nga, minsan parang kinakabahan na ako ngayon kasi parang hindi na ako nininervyos. Parang may mali ba sa akin? Parang okay na ba sa akin to? Casual lang. Pero okay. Naging maganda po yung proseso before, during, and after. Yes. Talagang wala akong, from my end, wala akong masasabing hindi maganda dahil talagang napaka-fluid nung before, during, and after na process. Okay, yun lang.